Ay mga kakamping, Happy New Year at magandang umaga po sa inyo lahat. Dito na naman tayo sa palatuntunan ng katotohanan. Palatuntunan para sa katarungan at palatuntunan para sa taong bayan. Mga taong bayan na hindi bubutante. So anyway, ang sa ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba kundi isa na namang episode tungkol kay Erwin Tulfo. So, siguro, mas maganda siguro, pakinggan nyo muna kung ano mga ginawa kong reel o TikTok na video para bago ako mag-umpisa habang naghahanap pa ako ng tinatawag na maghahanap pa ako, nag-aantay pa ako ng mga audience. Paparami pa naman na tayo ng audience. Ang una, ibibira muna natin si Ben Tulfo, yung kapatid ni Erwin Tulfo. Pakinggan nyo muna. Tingnan ito, hindi lang pala si Erwin Tulfo. Tingnan natin. Ulitin. Mga kakamping, tingnan ito, hindi lang pala si Erwin Tulfo ang masama ang dila. Mas grabe pa ito si Ben Tulfo. Akalain mo naman tawagin niyang bobo si Leni Robredo? Huwag niyo nang iboto ito. Mga putok sa buong pendeho, mga bobo kayo eh. Mga bobo. Eng, estupido, decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin industriya ng bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Leni Robredo? Yan Give me a break. Huwag niyo kalimutan yan, mga kakamping. Kung magmumura, hindi natin alam kung anong diskarte yung disconjunction niya gagawin. Ay, naghanap ng away, pero unprofessional lang talaga siya. So ngayon, ibalik natin itong ating background, no? Pero sa ngayon, ang may isa pa kong isi-share. Ito naman ay patungkol naman ito sa kay Erwin Tulfo naman. Pero kasi ang topic po natin sa ngayon po ay si Erwin Tulfo, ay pakita natin kay Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, sikat siya ngayon sapagkat ay siya po ang piki pang passport niya. Kinansila ng US government ang kanyang pasaporte. Naggamit ang pangalan na siya kuno, si Erich Sylvester Tulfo. Daig pa niya si Alice ko. Siya pala ay nuknukan na sinungaling at manluloko. Number 1 pa sa survey, basahin nyo atong sulat ng US Embassy para sa kanya. Yan, basahin nyo. Ang sulat po yan ay pinadala kay Erwin Tulfo sa bahay niya sa Erod na nagsasabi kinansila ang kanyang US passport dahil po sa pagsisinungaling at panluloko sa American government for 34 years. Niloko niya yung American government, nagkunwari siya na American-born, na pangalan niya si Erich Sylvester Tulfo. Ang tatay niya pala ay si Sylvester Ramon Tulfo Sr. Ang nanay niya ay si Caridad Teshiba Tulfo. Actually, Japanese citizen yung nanay niya eh. Pero anyway, batiin ko muna ng good morning. Si Black Spider at Happy New Year. Si Jordan Pernivento Sr. Happy New Year. At saka good morning. Si Rogelio Kaka Tapano, good morning and Happy New Year dyan sa California, USA. So, ito po ang ating pag-usapan. Ipakita ko po muna sa inyo yung isang
tingnan mo kasi ang totoong pangalan ni Erwin Tulfo ay Erich. Erich. Peking pangalan pala yan. Ito na ngayon ang campaign na billboard niya sa Espanya, makikita nyo. Yan. Ipapakita natin ang campaign billboard niya sa Espanya. Yan dapat ang campaign billboard niya. Tingnan nyo. Erich Sylvester Tulfo. Yan ang Peking pangalan niya na ginamit niya para makakuha siya ng ng US citizen. So, iboboto niyo ba ito? Aminin ko, walang ground para ipa-disqualify dahil lamang sa nakansila yung pasaporte niya na Amerikano. Kinansila ito noong October 2022. Pinasa sa kanya ng ang dalawang American Embassy officers dito sa Manila. At chinek ko po yung mga pangalan ng mga American service officers o foreign service officers na pumirma ng revocation. At naku, lehitimo. Hindi po ito gawa-gawa na dokumento. So good morning. Happy New Year. Toto watching here in Toronto. David or David. Rolando, good morning po. Mario Villar Dizon, good morning po. Mayap aabak sa mga kabalin ko. Okay, sa naimbag na bigat sa mga kabsat ko. O ngayon, ipakita ko muna ang Erwin Tulfo. Hindi, ipakita ko muna yung ipakita ko muna yung ito yung dokumento na nagsasabi na ipapakita ko na kung saan ay nirevoke yung US citizenship ni Erwin Tulfo. Yan, ito. Share screen. Yan. So, yan ang first page ng revocation order. Okay? So, makikita nyo. Palakihin ko para mabasa ninyo. October 11, 2022, Embassy of the United States of America, Manila, Philippines. Erich Sylvester Tulfo, 52 Madison Loop, Montgomery Place, E. Rodriguez, Quezon City, Philippines. Dear Erich Sylvester Tulfo, the Department of State has revoked U.S. passport number 566701788, issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passports issued to you, pursuant to 22 CFR, Section 5162.62, Paragraph A, Subparagraph 2, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulations cited in this letter may be found at http://www.ccfr.gov. Department records show that you initially executed a U.S. passport application in 1991, in which you were issued U.S. passport number 700090711 on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted a U.S. passport renewal application and were issued U.S. passport number 702063235. Additionally, on August 5, 2011, you submitted a U.S. passport renewal application. As a result, you were issued U.S. passport number 483837310 on August 5, 2011. Yan, pangatlong passport niya yan na US. So, most recently, you submitted a U.S. renewal passport application and presented your previously issued U.S. passport number 483837310 as your identity and U.S. citizenship.
Consequently, a U.S. passport number 566701788 was issued in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021. Ladies and gentlemen, nangangampanya pa yan nung sa AXIS noong 2021 para sa 2022 election. So, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. Sino kaya ito si Erich Sylvester Tulfo? Maramang ito yung kapatid niya na nandoon sa Amerika. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963 in Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Dinaya mo, inimbento mo ang birth certificate mo sa US. Kagaya kay Alice Go, sinabi rito. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa, and on your US visa application, you admitted that in fact your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to 22 CFR Section 51.62, Paragraph A, Subparagraph 2. Under 22 CFR Section 51.7 and 51.66, a U.S. passport remains the property of the U.S. government and must be surrendered upon demand. You are requested to immediately return U.S. passport number 566701788 along with any other U.S. passport issued to you in that identity to the bearer of this letter. So ngayon, ang gagawin ko, yung second page ay iangat ko. Second page, para makita ninyo. So, iangat ko second page. Yan. Palakihin ko. Okay? So, nakita nyo, Erwin Tulfo acknowledged the receipt of my U.S. passport. So, pinirmahan ni Tulfo. Ibig sabihin, aka Erich is Tulfo. Pirmahan niya. So, ngayon, ang nagtumistigo ay si Stephen Angel Smith. Tapos, ang pumirma, nagnotaryo dito ay si Michael Leach na konsul, na notary. So ngayon, akong ginawa ko po para ma-confirm na totoo nga ito, chinek ko po yung mga pangalan ng pumirma para ma-determine ako na yung dokumentong ito ay talagang lehitimo o hindi. So chinek ko po yan. So, okay. So, nag-check ko, ito po yung dokumento. Unahin muna natin. I-share muna natin. Ang hanapin natin muna si Angel Smith. Ito si Angel Smith. Tingnan natin ang kanyang background. Si Angel Smith. Eng! Angel Smith. Mahilig kayo mag-eng-eng, si Stephen Angel Smith. Ito po yung pumirma sa revocation order ni Erwin Tulfo. Tingnan nyo. Ano nakalagay? Stephen W. Angel Smith, U.S. diplomat with United States Foreign Service, U.S. Department of Service, American University School of International Service, Washington, District of Columbia, United States, contact info. Yan, may nakalagay. So, yan siya si Stephen. In other words, yung pumirma na si Stephen Angel Smith sa kanyang revocation order ay totoong tao, totoong opisyal ng Foreign Service ng United States Government. Tapos tingnan naman natin itong nagnotaryo sa revocation order kung talagang totoong tao ito. Ito na. Ito yung nagnotaryo sa kanya na abogado na Amerikano. Si Michael William Leach.
Yan. Hinanap ko, ito, si Michael William Leach. Bata pa na abogado. Foreign Service Officer din. Okay. US State Department, pero sa American Embassy sa Philippines sila ngayon naka-assign. Yan. Last year. So ngayon, confirmed na ngayon. Ang ibig sabihin nito, confirmed. Hindi nagsisinungaling ang dokumento na nagsasabi na si Erwin Tulfo pala ay sinungaling. Biro mo, ang ginagawa niya, nag-ano pa, kung sino-sino dito, minumura dito, si Lady Robredo, kung akala mo, Pilipino na makikialam sa pamulitika sa Pilipinas. So ngayon, anong mangyari ngayon sa kandidatura niya? Apektado ba? Sad to say, hindi maapektahan kahit na napatunayan ng US government na siya ay gumawa ng krimen na falsification of US passports. 3 or 4 times. Nung una, nag-apply siya 1991. So, next is every time nag-apply, pang-apat siya nag-apply. Ngayon, yan po ang ano niya. Tapos, ang binasihan ng revocation ay yung application niya sa pagkuha ng visa. So, sa pagkuha niya ng visa, bakit ka kumuha ng visa? American citizen ka eh. Yan ang problema. Hindi ko alamin ko pa ito kung bakit. Kumuha siya ng visa noong September 14, 2022. Kaya doon siya nabisto ng United States government. Kalain mo. May mga sinungaling. Ang problema dito, si Ben Tulfo, alam niya yun. Si Rapi Tulfo, alam niya yun. Si Ramon Tulfo, alam niya yun. Si Wanda Tulfo Teo, alam niya yun. Pati yung asawa ni Rapi Tulfo na si Jocelyn Tulfo, na siya yung congresswoman ng ACT-CIS at sa kanyang anak na congressman din, anak ni Rapi Tulfo na congressman din sa Quezon City. Alam niyo lahat na si Tito Erwin ninyo ay pumipeke ng birth certificate at pumipeke ng US passport application. Okay. So ngayon, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, nasa inyo yan kung iboto mo pa yan siya. Iboboto pa ba natin si Erwin Tulfo? Hala, bira. Ay nako, he does not deserve our support. Itong kasinungalingan niya, nuknukan ng kasinungalingan at lantaran pa. Bastardo pa kung gumawa ng mga application. Biro mo, naging sundalo pa ito ng US Army. Na-assign pa ito sa Iraq War noong 1991. Ganun po kabalahura yung Erwin ngayon na number 1 sa survey. Bakit? Bakit ang number 1 survey? Ano meron ka? Erwin Tulfo. Sobra-sobra ka. You do not deserve to be in the Congress. Tapos ang problema ko, bakit ako ay dinisqualify o ginawang nuisance ng COMELEC? Tapos ikaw pala, dapat nuisance kasi kumpirmado ka na hindi Pilipino at kumpirmado ka na nandaya ng mga Philippine passport. At isa pa, na-convict ka sa libel 4 counts noong 2008 in a firm ng Supreme Court. At ang dahilan ay gumawa ka ng kwento para matira mo, makriticize mo si Attorney Carlos Dingson na isang taga-Pangasinan. Yung kinasuhan ka, sabagay, minulta ka naman. Yan ang iyong reputasyon. So, ladies and gentlemen, reputasyon nito magmumura. So, ano ngayon? Erwin Garcia, tama ba yan? George Erwin Garcia? Tama ba yan? Dapat yan ay... Anyway, ako lang ay wala ng pera pang bayad ng filing fee. Pero sasampahan ko yan ng ibang kaso. Pa-disqualify ko siya sa base sa tinatawag na political dynasty.
Kasi 3 na ang Tulfo sa Senado. So 2 sila ni Ben Tulfo dapat kasuhan. Di ba? Oh. Kay Blancaster Arman din, diyan sa Zamboanga, tsaka yung congressman ninyo na bata ni Romualdez na si Dalipi, Manix Dalipi. Ay, mga kurak. Isa siya nagpumirma sa bastos na 2025 bill, na budget bill. So, sa mga Sambuangueño, buenos dias, mi amigos, amigas, in Zamboanga Hermosa. Pero si Marix Dalipe, Servengüenza. Oh. Ngayon, sa mga Pilipino dyan sa Japan, marami kayo dyan. No? Good morning. Ohayo gozaimasu. Sa German, sa mga gabi doon sa German, Guten Abend. Sa Italy, sa Buona Serata. Sa France, Bonsoir. Tapos sa Netherlands, Guten Hapon. Sa mga Pilipino naman sa Pilipinas, mga Maranao, Rosa, Lanao Sur, Lanao Norte, Agus sa South Cotabato, Mapia Kapipita sa inyo langon. Sa mga Maguindanao, sa Barm, sa Maguindanao del Sur, del Norte, Mapia Mapita, Mambo, sa mga Tausog, Marayaw Maynat, sa mga Itawis, Napia nga Mantarok, sa mga Kankanay, Gawi sa Wagkat, sa Ibaloy, Mapting Ididabi, mga Pangasinan, mga kamag-anak ko dyan, maabigya kabuwasan, mga Ilocano na imbagabigat, sa mga Pampangan, Mayap, Aabak, o sa mga Ibanag, Mapya nga Umanikaw. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Basta, hirap up ko lang. Ito, napatunayan ko, di-research ko po yung mga taong pumirma sa pag-revoke sa US citizenship ni Erwin Tulfo ay mga lehitimo na mga foreign service officers. At ang si Michael Smith ay lehitimo na nagtatrabaho sa consular office ng Amerika. Sa Manila Embassy sila eh. So ngayon, si Angel Smith naman ay konfirmado rin na siyang pumirma ng revocation. So yan lang po at Happy New Year sa lahat, no? At sana pa ay bantayan natin ang ating mga kinabukasan, magboto ng maayos. At New Year na ngayon, dapat meron po kayong tinatawag na New Year's Resolution na magboto ka na mula ngayon, magboto ka na ng ayon sa konsensya. Tanggapin ang pera na ayuda at iboto yung mga iba, mga bago, karamihan. Pag gusto mo pagbabago, iboto ang lahat ng bago. So antayin nyo, may pag-asa pa ako na isama ako ng Supreme Court sa pinal na listahan ng pagkasenador. Magandang umaga po at ulit, Happy New Year! Saka kay Romualdez, Tamba Claus. Kay Sara, Sara Claus. Tambalustay, tsaka tambaluslos. Ngayon, hit ko lang yung ayuda ninyo. Kung kay Sara ay mga Mirigis Piatos ang mga resibo, ang gagawin ninyo naman, advice ko lang, Mr. Romualdez, ang gagawin yung resibo sa inyong mga akap, ayuda na nakatanggap, gagawin nyo cheese curls, gagawin nyo boy bawang, gagawin nyo oilshi, ano pa, gagawin nyo na. Sige, tsaka potato chips. Ay, naku. Ang kay Sara, pwede pang ipaglaban kasi confidential. Sa inyo, hindi confidential yan. Okay? Magandang umaga. Happy New Year sa lahat ng Pilipino. Ana Victoria Carlos, Happy New Year. J.D. Adaben, maraming salamat po sa iyong palipad. Christopher Ace,
ano masasabi mo sa Ukraine, Lods? Malakas yata ang missile ni Putin na Wanshing, Lods. Alam mo, naniniwala pa rin ako na mananalo dyan Ukraine. JD Adabing, kasi mahigit 1,000 na po ang namatay na Koreano, North Koreans, na pinadala para laban sa Ukraine at kakampi sila ng Russia. Christopher Ace, JD Adabin, Happy New Year po, Dr. Engineer Kausing. Have a great year, finger red number 1. Huwag po nating kalimutan, tulungan ang mga bata na mahirap. Salamat po. Ana Victoria Carlos, good morning. Tapos Fernando Rafael Idalagim, Elisa Felix Divina, Happy New Year. Tapos si Maymay, parang si BBM, fake din ang transcript. Delikado nga. Taong yan kung kaya man daya sa pagkatao, kaya nila lukuhin. O nga, siya sabi na si BBM ay piki na Bongbong Marcos. Ang totoong Bongbong Marcos, sabi ni Percy Lapid, ay patay na. Kaya lang namatay na rin si Percy Lapid. Alex Tamayo, hindi toto, revoking passport equivalent to renouncing citizenship? More than. Actually, revoking a passport is not the same as renouncing citizenship. Bakit? Kasi ganito po yun. Pag nirevoke ang passport mo, ibig sabihin, hindi ka Amerikano. Pero pag ikaw nag-renounce, ibig sabihin, Amerikano ka. Binitawan mo lang ang iyong citizenship na Amerikano. John Gonzales, boycott Tulfos political dynasties. Ulitin ko lang kasi, nagkamali ako kanina ha. Sinabi ko, anak ni Erwin Tulfo. Hindi, anak ni Rapi Tulfo, tumatakbo ay na pagpare-elect bilang congressman ng Quezon City. So, bumubuo sila ng mga dinastiya. Ang asawa niya, si Jocelyn, ay tumatakbo pa rin ulit bilang AXI-IS na congressman. Ang kanyang kapatid na si Wanda Tulfo Tio ay tumatakbo sa party list ng turismo. Huwag nyo na iboto mga yan, mga AXI-IS, mga turismo. Ang kanilang marami, no? Siyempre si Erwin, si Ben, yun. Ubusin na ninyo lahat. Nolita Leander, Happy New Year po. Kasyong Probinsyano, gising na mga Pilipino, niluloko na tayo ng mga tataas na pinag-aralan. Ayaw nila patakbuhin ng mga maimbahid na sa sarili. Okay lang, Eric Enrico Valdicantos, kapatid ni John Valdicantos. So, good morning, Katoto. Jobs Tios, Joe David. Okay? Sino pa? Si Jonar Plaga. Wow, Brad. Happy New Year, Brad. Nakapunta ka ba sa nakakadto ka sa anniversary sa Angkiin? Why ko kadto ba? So, anyway, happy anniversary lang at happy alumni gathering sa lahat ng mga KNCHS na mga graduates. Kasama sa batch ko, kami mga senior citizen na batch namin. Si Jonar Plaga. Kamag-anak ko ito, kabatch ko, best friend ko pa, fraternity brother ko pa. No? Sa mga, maalala ko lang si Jocelyn Alabata, pero alam ko na sa Canada siya. Andyan ata si Catherine Carcel, andyan si Joy Valdez. Joy Valdez pala ngayon, Pama na. Asawa siya ni Attorney Pama. Tapos may anak na silang doktor. Bilib ako Tapos sino pa iba? Marami, si Kirat Aguliana. Si Antonio Pardillo. Good morning, si Bibot Habing. Si Raymond Habing, nandun sa Canada. Tapos sino pang iba? Si Lloyd Dizon, nandito sa Maynila. Sino pa iba mga batch ko? At saka, siyempre, ang sino pa bang iba? Si Mary Joy Doctolero. Si Jonar Plaga, si Mary Joy Doctolero. Tapos sino pa ba? Si Sinaida Kwan, nandun sa Zamboanga City. So, Buenos Dias, Sinaida Kwan. Tapos andun sa Switzerland, si Yang Tan, si Virgilia Tan. Tapos si Arsenio Viloria, na barkada ko rin, barkada namin ni Junar, saka si Tito Rumbar. Doon sino pang iba, mga barkada. Ang dami-dami, hindi ko na memorize. Anyway,
Happy New Year lang sa lahat ng mga graduate sa KN at lahat ng graduate sa Notre Dame na kung saan gumraduate na first batch, pioneering batch ang aking nanay na si Marianita Catolico Catalunya. Siya po gumraduate ng valedictorian sa Notre Dame of Barbel. At ang nakita ko ang kanyang yearbook nakalagay doon na I want to be a lawyer. So, I want to be a lawyer. Pero nakalagay, din isa doon ang sayings na gusto niyan, a man thinks he knows, but a woman knows better. Ganun sinabi niya. Bilib ako sa nanay ko, namatay lang yun, pero hindi nawala yung talino niya tsaka mga alaala niya para sa akin. Kamag-anak ni Jonar yun. Okay? So, yan na lang tayo, mga kaibigan ko, at babalik na naman tayo. Ang sunod na topic natin, medyo maganda. Ano ang dahilan kung bakit napilitan si Tolpo na umamin na siya ay hindi si Erich Sylvester Tolpo? Yan ang talakayin natin sa sunod. At Happy New Year po ulit!